Kyrie Irving may warning kay Luka bago haharap sa Lakers. History sa greatest shooter of all time. Draymond Green, viral ang pang-aasar at pagsigaw sa bench at kay Thompson. At Warriors, may bagong player, kinuha ang Australian star player. Natalo ang Dallas Mavericks na may 24 na puntos na kalamangan laban sa Golden State Warriors nitong araw. Ang atensyon ng Dallas ay ngayon nakatuon sa laban nila sa Miyerkules sa road laban kay Luka Doncic at sa Los Angeles Lakers. Matapos ang laro nitong araw, tinanong si Kyrie Irving tungkol sa napakaabangang laban. Isang mataas na antas ng laro ng basketball. Maraming mahuhusay na players sa sahig ng sabay-sabay, ani ni Irving tungkol sa inaasahan niya sa Miyerkules. Bukod sa halatang dahilan na nasa LA kami at former team ito ni Luka, malinaw na may kwento na agad na nabuo. Hindi ko alam kung ano pa ang maaari kong idagdag doon. Nakatuon ako at sinasabihan ko ang mga kasamahan ko na mag-focus sa mataas na antas ng laro na kailangan naming mapanalunan. Mas gugustuhin kong damhin ang emosyon pagkatapos ng laro. Pero bago ito magsimula, ang mahalaga ay mag-enjoy at siguraduhin na nakafocus kami. Papasok sila sa laro na handang lumaban sa amin. Si Luka syempre ay may malaking kumpiyansa sa laban na ito. Maganda ang laro niya noong huling laban kaya maganda ang pakiramdam niya at kailangan lang naming maging handa para dito. Inaasahan ni Kyrie Irving na papasok si Luka Doncic sa laban sa Miyerkules na may kumpiyansa matapos ang kanyang kahangahangang performance kamakailan. Pinangunahan ni Doncic ang Lakers sa isang panalo laban sa Denver Nuggets noong linggo kung saan ipinakita niya ang kanyang pinakamahusay na laro sa kanyang bagong team. Natapos niya ang laban na may 32 points, 10 rebounds, 7 assists, 4 steals and 1 block. Nagulat ang buong mundo ng palakasan sa desisyon ng Dallas Mavericks na i-trade si Luka Doncic. Habang patuloy pang ina-adjust ng Mavs at Lakers ang kanilang bagong anyo ng mga roster, unti-unting natatagpuan ni Doncic ang kanyang ritmo. Alam na alam ni Kyrie Irving kung gaano kahusay si Luka kapag nasa pinakamagandang anyo ito sa paglalaro. Nakatakda ang tip-off sa 10:00 ng gabi sa Los Angeles. Sa sumunod na balita naman, muling inukit ni Stephen Curry ang kanyang pangalan sa kasaysayan ng NBA matapos malampasan ng alamat ng Miami Heat na si Dwayne Wade para sa ika-33 pwesto sa all-time made field goals list ng liga. Sa laban kontra sa Dallas Mavericks, kailangan lamang ni Curry ng 4 na field goals upang matay ang marka ni Wade na 8,454 attempts at mabilis niya itong naabot. Sa tagumpay na ito, lalo pang pinatatag ni Curry ang kanyang pamana bilang isa sa pinakadakilang player sa kasaysayan ng basketball. Ang record na ito ay hindi lamang basta isang numero sa libro ng kasaysayan, ito ay patunay ng walang kapantay niyang konsistensya at tagal sa laro. Kilala si Curry sa kanyang revolusyonaryong estilo ng pag-shoot, lalo na sa 3-point line, ngunit ang kanyang kakayahang mapanatili ang mataas na antas ng paglalaro sa paglipas ng mga taon ay kamangha-mangha. Ang kanyang pambihirang shooting ability na sinamahan ng kanyang liderato sa loob ng court ay naglagay sa kanya bilang isa sa pinakamaimpluwensyang player ng kanyang henerasyon. Ang paglagpas kay Dwayne Wade, isang player na kilala sa kanyang matitinding drives at clutch moments, ay nagpapakita ng kakaibang kasanayan ni Curry. Si Wade, isang Hall of Famer, ay nagmarka sa liga gamit ang kanyang tapang at pagiging versatile. Ngunit ang tuloy-tuloy na kahusayan ni Curry sa pag-score mula sa lahat ng bahagi ng court ay nagdala sa kanya sa mas mataas na antas. Mas lalong naging makabuluhan ang milestone na ito dahil sa impluensya ni Curry sa laro ng basketball. Ang epekto niya ay hindi lang tungkol sa personal na record, ito ay tungkol sa pagbabago niya sa mismong laro. Pinalakas ni Curry ang importansya ng 3-point shot, binago ang paraan ng pag-atake ng mga team at nagtakda ng bagong pamantayan na humikayat sa kasalukuyan at susunod na henerasyon ng mga players upang paghusayin ang kanilang long-range shooting. Sa puntong ito ng kanyang career, patuloy na nalalagpasan ni Stephen Curry ang mga alamat tulad ni Wade at Michael Jordan, higit pang pinatutunayan ang kanyang lugar sa hanay ng pinakadakilang player sa kasaysayan ng NBA. Sa dami pa ng taon sa kanyang career, mukhang hindi maiiwasan ang patuloy niyang paghahabol sa mas marami pang record. Habang nagpapatuloy ang season, asahan ng mga fans na patuloy na babasagin ni Curry ang mga hadlang, kasabay ng kanyang pangunguna sa Golden State Warriors patungo sa isa pang posibleng kampanya para sa kampyonato.
Speaking of Warriors, mahilig talaga si Draymond Green mang-asar ng former teammates. Sa panalo ng Golden State laban sa Dallas Mavericks nitong araw, hindi pinalampas ng Warriors forward ang pagkakataong asarin ang kanyang dating kakampi na si Klay Thompson na ngayon ay nasa kabilang panig. Pinangunahan ng Golden State ang laban kontra sa nahihirapang Dallas, nagtala ng dominanteng panalo. Walang awang inasar ni Green ang bench ng Mavericks gamit ang iba't ibang kilos at senyales. Habang papatapos na ang ika-4 na quarter, nagbigay si Green ng put-to-sleep gesture bilang simbolo ng pagkatalo ng Dallas at sinundan pa ito ng matinding belt-to-ass celebration na lalong nagdagdag ng insulto sa sugat ng Mavericks. Medyo mayabang para sa isang player na may 13 puntos at 6 na assists, pero ito na nga ang classic Draymond Green. Sa unang quarter pa lang nakipagsagutan na si Green kay Thompson matapos makakuha ng technical foul ang Mavericks guard, isang malisyosong pang-aasar sa kanyang matagal ng kakampi sa 4 na NBA championships. Sa positibong banda, nagbiro naman ang mga fans ng Warriors na tila bumalik na ang saya ni Green. Maganda ang takbo ng Golden State simula nang makuha nila si Jimmy Butler mula sa Miami Heat at ngayon ay may 5-1 record mula nang mangyari ang trade. Hanggang ngayon, hindi pa rin makapaniwala ang NBA community sa trade na nagpalayas kay Luka Doncic mula sa Dallas. Ang panibagong malupit na pagkatalo na ito ay lalo lamang nagpalala sa kalbaryo ng Mavericks. Sa huling balita, inaayos na ng Golden State ang kanilang roster habang papalapit ang huling bahagi ng regular season at ang kanilang playoff push. Mahigit 1 buwan na lang ang natitira bago magsimula ang postseason, kaya pumirma ang Warriors ng kontrata kay NBL star Taran Armstrong. Ayon kay Shams Charania ng ESPN, si Armstrong ay pipirma ng isang 2-way contract sa Warriors at sa kanilang G-League affiliate, ang Santa Cruz Warriors. Mula pa noong nakaraang taon, naglalaro si Armstrong para sa Cairns Taipans ng NBL. Ito ang kanyang unang kontrata sa isang NBA team. Bago bumalik sa kanyang sariling bansa, naglaro si Armstrong ng 2 season para sa Cal Baptist sa WAC. Pinangunahan niya ang team sa assist sa parehong season at siya rin ang naging top scorer nila noong sophomore year niya. Matapos ang 2 season sa Cal Baptist, pumasok si Armstrong sa college basketball transfer portal bilang isa sa mga nangungunang guard noong 2023. Ngunit sa halip na lumipat sa ibang eskwelahan, nagulat ang marami ng piliin niyang pumirma sa Taipans. Sa kanyang pagpasok sa Warriors, sasali siya sa isang talented na grupo ng guards kung saan makikipagkumpetensya siya para sa playing time laban kina Buddy Hield, Spencer Moody at Yuri Collins. Bagamat marami ng guards ang Golden State, wala ni isa sa kanila ang may parehong pisikal na katangian ni Armstrong na may taas na 6'6". Sa oras ng paglagda ni Armstrong, maganda ang performance ng Warriors sa kanilang huling mga laro. Pumirma siya ng kontrata ilang oras bago ang nationally televised na laban ng Golden State kontra sa Dallas Mavericks. Ano ang masasabi niyo mga kaibigan?